Sa simula, walang anuman ang nabubuhay sa sansinukob maliban kay Ahura Mazda, ang Diyos ng liwanag at karunungan na nananahan sa walang hanggang liwanag. Sa kabilang banda, mula sa kawalan at kadiliman, nabubuhay ang isang nilalang na si Angara Mainyu o si Ahriman, ang masamang espiritu. Sila ay parehong binabalot ng kalungkutan. Labis akong nalulungkot sapagkat tayo lamang nandirito, Ahriman. Ano naman ang iyong nararamdaman? Para sa akin ay ayos lang. Mabuti pa mag-isa kaysa napapaligiran ng iba pang mga nilalang. Ngunit wala na tayong magawa rito. Tama ka dyan. Tunay nga nakakabagot dito. Subalit di ako nakakaramdam ng labis na kalungkutan na gaya mo. Wari ko na! Ako'y lilikha ng ating makakasama. Kaya't lumikha nga si Ahura ng ibang mga bagay. Una niyang nilikha ay ang kalangitan na gawa sa metal, isang makinang at maliwanag. Pangalawa, gumawa siya ng malinis na tubig. Pangatlo, lumikha siya ng kalupaan na walang mga burol at bundok. Pang-apat, gumawa siya ng mga halaman, mababango, kaaya-aya at walang mga tinik. Panglima, nilikha niya si Gaiomard, ang unang tao o nilalang sa mundo. Siya ay matalino, matangkad, ngunit di matukoy ang kanyang kasarian. At sa huli ay gumawa siya ng apoy, bilang kasangkapan sa paggawa ng pagkain at sa panahon ng taglamig. Ito ay binahagi niya sa kanyang mga nilikha. Ahriman, pagmasdan mo ang aking mga nilikha. Hindi ba't sila'y maririkit? Oo, pwede na para sa akin. Ano kaya kung tulungan mo sila at bigyan mo ng papuri upang makuha mo ang walang hanggang buhay? Ang masamang espiritu ay nagalit. Mukha mo, inuutusan mo ako na maging utusan nila, na maging takapaglingkod ng mga hamak na tao. Ba't ko sila pupurihin? Tiyak na mas makapangyarihan ako sa kanila, kahit ang tanong mo'y walang kwenta. Mapagpakulo ng dugo, supuin kita kasama ang mga nilikha mo ang buhay. Matapos noon ay bumalik si Ahriman sa kadiliman at nagsimula rin gumawa ng mga kampon ng kadiliman gaya ng mga demonyo, hukluban at halimaw upang labanan ang liwanag. Inaasahan na ng matalinong Panginoon ang mga plano ng masasamang espiritu kung kaya't siya ay gumawa ng 6 na banal na espiritu o Holy Immortals mula sa sarili niyang kaluluwa. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan. Ang unang banal na espiritu ay si Kshatra, espiritu ng katapatan at tagapagbantay ng langit. Sumunod ay si Horvatat, espiritu ng katarungan, kagandahan at tagapagbantay ng tubig. Ikatlo si Spenta Armaiti, ang espiritu ng pagmamahal, kabaitan at tagapagbantay ng mundo. Ikaapat si Ameretat, espiritu ng walang hanggang buhay at tagapangalaga ng mga halaman. Ikalima ay si Vohumana, ang espiritu ng kalinisan ng pag-iisip, katotohanan at tagapangalaga ng mga hayop. At huli ay si Asha Vahista, ang espiritu ng hustisya at ang nangangalaga sa apoy. Nilikha niya ang mga ito upang protektahan ng mga tao mula sa nagbabadyang panganib. Nakikita nyo naman na narito tayong lahat upang pag-usapan ang nalalapit na pagsukob sa liwanag ng di may kakailang malakas na puwersa ng kadiliman. Ngunit, sa tulong at gabay ng mataas na si Ahura at sa puwersang pinagsanib nating lahat, tiyak na magwawagi ang liwanag sa kadiliman. Naririto tayo upang sumpaan ang kapanaligan at katapatan sa iisa nating pinanggalingan. Ako si Kshatra, na buong katapatang hinahandog ang sarili upang bantayan ang langit maging ang lupa, mula sa mga mapansamantala at tapat na paglingkuran ng kabutihan. Gamitin niyo ako at ang aking mga kapatid upang maging isang kilusan na handang tuligsain ang mga di karapat-dapat sa mundo. Ako, si Spenta Armaiti, na binigyan ng ating Panginoon ng kakayahan at kaalaman upang puksain ang kasamaan, ipalaganap ang pagmamahalan at bantayan ng daigdig. Aking bibigyang katuparan ng lahat ng aking katungkulan at makikipagtulungan sa aking mga kapatid upang tuluyang wakasan ang nagbabantang panganib at kasamaan.
Nilikha tayo upang gampanan ang iisang tungkulin na bigyang kapayapaan ng kanyang mga nilikha at bigyang katarungan ang anumang di makatarungan. Aking gagamitin ang aking kapangyarihan upang panatilihin ang kapayapaan at tuldukan ang gulo sa buong sandaigdigan. Ako, na si Vohumana, na biniyayaan ng kalinisan ng isip, ay gagamitin ng katotohanan upang bigyang linaw na ang liwanag ay laging mananatili at di kailanman mapupuksa ng mga mapang-api at makasariling nilalang upang maprotektahan ang sangkatauhan, tugot pawis ay ilalaan. Ako si Ameritat na binigyan ng walang hanggang buhay na aking gagamitin sa walang hanggang kabutihan upang maitaboy ang lahat ng masasamang elemento at linisin ang mundo mula sa mga halimaw at demonyo. At ako si Asha Bahista, na tagapangalaga ng apoy na siyang aking gagamitin sa sino mang lumapas-patangan sa mga nilikha ng aking Panginoon. Apoy na walang pagdadalawang isip ay aking gagamitin upang parusahan ang sino mang susubok na sumaway at madlang sa aming hangarin. Bibigyang hustisya ang bawat sulok ng mundo sa pamamagitan ng sariling hustisya at higit sa lahat, sumpa kong tutulungan ng aking mga kapatid upang may sa katuparan ang isang ngayong sinumpaan, ang labanan ng kasamaan. Nang nalaman ni Ahriman ang ginawa ni Ahura, nais niyang atakihin ito isa-isa. Una niyang sinugpo ang tubig ngunit nagdala lang ito ng kapaitan. Sumunod ang lupa ngunit wala silang nagawa kundi maglagay lang ng mga bundok at lambak. Sinubukan niyang atakihin ang mga halaman ngunit talanta lamang ito ay muling lumago ng may tinik. Huli niyang inatake ang unang nilalang na si Gayomard at nagkasakit ito at namatay. Mula sa mga buto nito ay tumubo ang halamang Ruibarado o Rubhab. Pagkalipas ng 40 taon, lumabas ang isang babae at lalaki mula sa halamang rhubarb na ito at pinangalan ng Masya at Masyana. Nagkaroon sila ng mga anak na tig-15 kambal na kumalat sa buong daigdig at naging lahi ng sangkatauhan. Nangako si Masya at Masyana sa matalinong Diyos na ang kanilang mga anak ay tutulong upang sugpuin ang kasamaan ni Ahriman.